Nagpasya ang Korte Supremang ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Sang-ayon dito ang ilang senador at tinitiyak naman ng PhilHealth ang maayos na serbisyo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sang-ayon ang mga senador sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos funds sa PhilHealth na kukunin mula sa 2026 national budget. Ayon pa nga kay Senate President Vicente Sotto III, bago pa man ang desisyon ng SC, nilagay na nila sa 2026 budget ang 60 billion pesos na alokasyon para sa PhilHealth. Ito na ang pagbalik ng pondo sa ahensya na nasa National Treasury. Si Senator Sherwin Gatchalian naman at chairman ng Committee on Finance sa Senado, bukod raw sa 60 billion, may 53 billion pang regular fund ang PhilHealth sa 2026 proposed budget. Kaya lalabas na may 113 billion pesos na alokasyon para sa PhilHealth. Nagpasalamat naman si Senator Risa Hontiveros sa desisyon ng SC. Anya, matatawag na major error ng gobyerno ang pagkuha sa pondo ng PhilHealth. Ang 60 billion din sa proposed 2026 budget na nakalaan para sa PhilHealth ay patunay na handang ibalik ng Kongreso ang perang nawala para sa ahensya. Ayon naman kay Senator Christopher Bongo, ito ay maituturing na panalo ng mga Pilipino. Naniniwala naman ang PhilHealth na ang desisyon ng Korte may kaakibat na hamon na siguruhing makakapagbigay ng wastong serbisyo pangkalusugan ang gobyerno sa mga Pilipino. Kaya titiyakin nilang masusunod at magagawa ang mandatong magbigay ng tulong pangkalusugan sa publiko. Ayon naman kay DOH Secretary Ted Herbosa, dahil dito pag-iigtingin pa ang zero balance billing sa mga ospital ng DOH, Universal Healthcare Law at pati ang benefit packages ng PhilHealth. Malaking tulong ito sa ginagawa nating mga programa ngayon, yung pag-implementa ng Universal Healthcare at yung ating zero balance billing na ginagawa natin ngayon sa mga ospital ng DOH at yung pagtaas ng mga PhilHealth benefit package. Nagpasalamat din si Herbosa sa Kongreso dahil bago pa man ang desisyon ng Korte ay may 60 billion na agad na alokasyon sa PhilHealth sa 2026 proposed national budget. Samantala, pumasa na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang pondo para sa 2026 noong isang linggo. Bukas, inaasahan na ang third reading at sa December 11 ang pagsisimula ng bicameral conference. Positibo ang Kongreso na maipapasa ang panukalang pondo para sa 2026 bago matapos ang taon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.